Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that good to lead thee. He will not fail thee or forsake thee. Kaya ay malatiling na tayo at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Nakilala namin Diyos na Panginoon sa lahat. At salamat po sa opportunity na meron pa kami upang muli makapakinig ng banal salita. Nalain po namin, Panginoon, na kami po ay inyong gabayan ngayon sa lahat ng katotohanan. Hindi pa namin umalayang pagkilos ng Banal Espiritu sa aming kalamitan. Hindi pa namin na kami po ay turuan, Panginoon, ng mga katotohanan ng iyong salita. Maintindihan mo, unawaan po namin, Panginoon, ang ituturo sa oras nito. At iniligid pa namin kung kami po yung mga kasalanan na aming pinapahayag, patawarin kami, at awgrasan na iba ng dugo sa lahat ng kalituan. Sa pagdalangin, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Mahalin pa tayong upo. At yun. So, ang ating pong topic no, sa hapong ito ay discipleship, no? Christian living. At ang ating pong tema ay courage in the presence of God. Courage in the presence of God. So, para sa ating panimula, no? Minsan ang buhay ng mga kapatid ay mayroong mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay na natatakot tayo, no? Natatakot tayo sa mga maraming bagay, yung future natin. Hindi natin alam kung kaya anong mangyayari. Then, may mga kahirap din tayo mga responsibilidad na kinaharap sa buhay. Okay? So, maraming klase ng problema na pinagdadaanan sa ating buhay. So, in this passage, no, makikita natin na si Moses ay nakikipag-usap, no, sa bansang Israel. No? Ito ay panahon na kung saan ay nagpe-prepare sila na pumasok sila, no, sa tinatawag na Promised Land. Na kung saan ay si Moses ay hindi na rin siya makakapasok sa Promised Land. No? Sinabi na ng Panginoon sa kanya. Pero ang Diyos, ina-assure niya, no, na hindi sila nag-iisa. Hindi sila iiwanan ng Panginoon. So, in this message, no, binigay itong message na ito, no, yung malapit ng matapos, no, yung buhay ni Moses. Kung saan ay ang nation, no, ng Israel ay papasok na sa Kanaan.